Isang mapagpalang araw mga kapamilya, si Usman ay hindi mapakali at patuloy na nag-aalala para kay Dato Raman. Tinanong niya si Marcos kung ligtas nga ba talaga ang matanda matapos itong sumuko kay Ahmad Mustafa. Ngunit ayon kay Marcos, nasa pangangalaga ni Mustafa si Dato Raman at hindi ito basta-basta magsasalita kung hindi pa siya handang ilantad ang buong katotohanan. Gayunpaman, nanatili ang panganib hanggat malaya pa rin ang mga makapangyarihang personalidad na pumoprotekta sa sindikato sa loob ng INLEA. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, ibinunyag ni Marcos isang napakalaking lihim na buhay si Harold. Kasalukuyan itong inaalagaan ng isang pamilya ngunit wala pa rin itong alaala sa nakaraan. Mahigpit niyang ipinagbiling kay Usman na wag itong ipagsasabi dahil tiyak napapatayin si Harold kapag nalaman ng kanilang mga kaaway na siya ay buhay pa. Nangako si Usman na iingatan ang lihim, ngunit lalo lamang siyang nababalot ng konsyensya dahil siya mismo ay may itinatagong katotohanan tungkol sa tunay na pagkakakilanlan nitong si Major Espina. Sinubukan ni Usman na palakasin ang loob ni Marcos. Naniniwala siyang matatapos din ang lahat dahil mayroon na silang kakampi sa mataas na antas ng pamahalaan, si Ahmad Mustafa. Ngunit nagdududa si Marcos bagamat wala pa siyang dahilan upang pagdudahan si Mustafa. Alam niyang delikado ang basta-bastang magtiwala sa ngayon. Si Azuelo lamang ang lubos niyang pinagkakatiwalaan. Samantala lalong naging mapaghinala si Lara kay Espina. Ramdam niyang may sarili itong misyon at may malaking bagay na itinatago. Nang marinig naman ni Felix na si Espina ang nakahuli at nagpasuko kay Dato Raman, lalo siyang naging interesado. Naniniwala siyang maaring alam ni Espina kung nasaan si Jalil Abubakar. Determinado si Felix na makaganti kay Jalil at ipinakita pa niya ang malaking peklat sa kanyang dibdib bilang paalala ng sakit at kahihiyang dinanas niya. Sa kabilang banda, dumulong naman si Usman sa kanyang ina upang humingi ng payo. Hindi niya alam kung tama pa ba itong itago kay Marcos ang katotohanan. Ramdam niya kasi ay may pinagtataksilin siya na matalik na kaibigan. Ngunit ipinaalala ng kanyang ina na may mga pagkakataong ang paglilihim ay bahagi ng tungkulin. Kung ito ay para sa mas malaking kabutihan at para malutas ang isang napakalaking kaso. Darating din ang araw na mauunawaan iyon ni Marcos dahil dito bahagyang gumaan ang loob nitong si Usman. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, tinipon naman ni Marcos ang mga pamilya ng kanyang mga nasawing kasamahan. Doon ay muling nabuksan ang sugat ng nakaraan nang napag-usapan nila ang revelasyon ni Dato Raman na may makapangyarihang grupo mismo sa loob ng INLEA na siyang tunay na may kagagawan ng lahat. Buong tapang na nangako si Marcos na hindi siya titigil hanggat hindi nabibigyan ng hustisya sina Patrick, Russell, Oliver at ang pinaniniwalaan ng lahat na yumao na si Harold. Humingi rin siya ng tawad sa mga pamilya ng kanyang mga kaibigan, ngunit tiniyak ng mga ito na wala siyang kasalanan at nananatili ang kanilang tiwala sa kanya. Samantala, palihim namang nagsimulang magmasid si Felix sa lugar ni Usmar matapos siyang malaman na doon huling nakita si Dato Raman kasama si Espina. Habang lumalapit siya sa katotohanan, tumawag naman si Jalil kay Jamila upang ipaalam na kailangan niyang bumalik muna sa isla para sa isang mahalagang misyon. Isman siyang samahan ni Jamila, pinigilan niya ito dahil mas ligtas kung mag-isa lamang siyang kikilos. Ngunit ilang sandali matapos ang kanilang pag-uusap, nakaranas ng matinding takot si Jamila nang may malakas na kumatok sa kanilang pintuan. Akala niya ay may masamang nangyari na, kaya naghanda siyang ipagtanggol ang sarili gamit ang isang flower vase. Ngunit laking gulat niya nang mabuksan ang pinto at makita si Teresa. Pating lamang upang kumustahin siya at tiyaking maayos ang kanyang kalagayan. Sabay nito ay lihim namang ipinagpapatuloy ng mga tauhan ni General Carillo ang paghahatid ng mga armas para sa mas malaking plano na kanyang binubuo. Habang abala ang lahat, napapanood naman sa telebisyon ang pagbisita ni Maya sa Isla Damay upang damayan ang mga pamilyang naulila na naganap na masaker. Dito ay ibinahagi ng mga residente ang kanilang pangamba mula nang mawala si Dato Raman at Jalil. Tila wala na raw natitirang tagapagtanggol ng kanilang isla. Patuloy na kumakalat ang mga iligal na armas at unti-unting nababanta ang masadlak sa kaguluhan ang kanilang komunidad. Dahil dito lalo pang nadurog ang puso ni Jamila. Nasaksihan niya kung paano nagdurusa ang mga taong itinuring niyang pamilya mula pa noon siya'y bata pa. At habang lumalalim ang kanilang paghihirap, mas tumitindi rin ang panganib na nagbabadya sa Isla Damay. Isang banta na maaaring magbago sa kapalaran ng lahat.